Andito na yung bail natin. Yung feedback na nakikita mo sa mga supplier, minsan parang fake eh. Alam mo ba yun, parang sinelect nila. Pag select nila, yun yung i-unbox nila, yun yung ibibigay na feedback sa mga tao. Imagine na nasa 2,600 to 3,000 lang. May isang bail ka na t-shirt, tapos yung feedback, puro pa magaganda. What's up mga bands? Ito na ng Kims. Welcome back mga biyan. So kakatapos na natin mag-live selling ng white printed t-shirt na nabuksan natin mga biyan. So sa awa ng Diyos, yung mga natira sa atin, mga 30 pieces mga biyan. Pero yung mga 20 pieces hindi ko na siya mabenta kasi nga mga big size na polo shirt. So medyo mahirapan tayo maghanap ng miners doon. Tapos yun nga, yung benta natin mga biyan, umabot tayo ng 19,000. So okay na sana. Okay na sana kung medyo mura lang yung bail natin, kaso umabot ng 14,500 yung bail natin. Pero yun pa rin, sa awa ng Diyos, okay na yun mga biyan. At least within 3 to 4 hours nakuha natin yung punan at saka kumita tayo. So ito ngayon, mag-alas 12 na. Magsusort pa ako. Mag-invoice pa tayo mga biyan ng shipping at saka delivery tomorrow. So abang-abang na lang tayo sa next na bail na bubuksan natin mga biyan. Good night! 3 days later. Yo, what's up mga Jay Rems and Kim? So andito na naman tayo mga biyan. Kasama ko si partner. Papunta kami sa Pizza Payan mga biyan. Yung sasakyan loaded na naman. Puno yung likod na sasakyan natin mga biyan. Ang ukay-ukay. So ngayon yung plano natin mga biyan, pupunta tayo sa spot pa rin natin sa gilid ng inbox kung saan tayo nagbebenta ng pizza. Di-display natin to. Bagsak presyo ng mga biyan. Kung nung last 20 pesos pa, ngayon 10 piso na lang mga biyan per piece. 10 pesos na lang, tulong na lang natin sa mga nangangailangan. Yung panggas na lang namin yung target namin. Pero madami ito mga biyan. May get siguro abot siguro ng 500 pieces to. So medyo tago yung spot natin. Nung nagliligpit kami nung last, marami pang pumunta. So ngayon try namin mga 2 PM naka-display na tayo kahit mainit. Hayaan na lang natin pag wala pang tao, okay lang naman kasi nandiyan na naman kami sa gilid. So yun, may upload tayo, 2 bail yung nakinuha ko mga biyan na sports t-shirt. So next na vlog siguro ngayon, yung spot muna or yung pagdi-display muna yung i-vlog natin. Tignan natin kung makakabenta tayo. 10 pesos, okay na yun para sa quality ng mga damit na ibebenta natin mga biyan. May mga jacket, shorts, konting shorts, jacket, more on t-shirt talaga, more on t-shirt. White, saka decolor at saka black. So tara, samahan nyo kami, update ko kayo mamaya. Display pa lang natin, 200 na tayo. Shout out. Yun, good evening mga biyan, dito na tayo. So yun, umalis na tayo dun sa spot mga biyan. Uwi na tayo kasi magla-live selling pa kami. So ito yung anak ko, Gio, partner. Ano na ba oras? 6:36 na. 7 PM live selling naman tayo mga biyan. The next day. Andito na yung bail natin. Oh, si Aga. Ano? Ha?
sulit now. Diba? Isa. Sige. Laman. Iyon, magandang araw mga biyan. Dito na naman tayo, Jay Dodonames and Kims. Welcome back sa another episode of Unboxing mga biyan. So kanina may kinuha tayo mga biyan sa bus terminal mga biyan. Ito yung una na buksan natin. Rags to Riches na men's t-shirt, round neck, short sleeves mga biyan. So yung Rags to Riches, isa to sa mga magagandang bail noon pagdating sa windbreaker. Kung nakasubaybay kayo sa Kims Online Shop or sa Kims Ukay na channel natin mga biyan, yung binubuksan natin ng mga last 2 years ago, mga windbreaker. So ito yung solid na company noon. Pero ito, kumuha tayo ng t-shirt, parang magbibigay na agad ako ng feedback mga biyan. Kung syempre seller tayo, naghanap tayo ng mga Adidas, Nike or common brands mga biyan. Pero dito so nakuha ko parang isa-dalawang Adidas na yung nakuha natin mga biyan. Yung presyo nito nasa 9,500 plus shipping fee from Cebu. Cebu natin nakuha yung bail. Kanina lang natin nakuha sa bus terminal, pinadala kahapon. 500 pesos yung shipping fee. So, yung supplier natin mga biyan nasa description ng vlog natin. So, sa mga palaging nagtatanong kung sino yung supplier mga biyan, nasa description na ng vlog. So, check na lang mga biyan, diretso na kayo sa kanila. So, ito, kung seller ka na naghahanap ka ng mga, for example, Nike, Adidas, or common brands. So, first time ko pa lang naman to ata, nagbukas ng Rags to Riches na men's t-shirt. Pero feeling ko parang same rin naman eh. If makakuha ka ng common brand, siguro tsamba mo na. So, all in all, 250 pieces. Pero okay yung mga damit. Okay siya sana kung may mga common brands, mga biyan. Pero kung magsa-start ka, hindi ko ito mara-recommend. Kasi yun nga, kung sa Cebu ka siguro okay ito. Kung sa Cebu ka na wala ka ng shipping fee, okay na ito mga biyan. Kasi patsamba, hindi mo sure na if may makukuha ka mga branded. Na isa, binuksan ito nung last na 7.6 na bail. For sure may makukuha tayong mga branded. Kahit na may mga na crack print, may mga pinol yung iba. At is mura lang siya. Ito, umabot siya ng 10,000. Pero dito sa Bacolod, yung Class B na MTS, nasa 10,600, 10,700. So, medyo mababa yung presyo nito. Yun nga lang, wala masyadong common brands. Pero ito, i-flex ko sa inyo, yung mga nakuha natin, mga biyan. Yung mga plain natin, mga okay yung quality. So, update ko kayo bukas. Mag-upload tayo ng shorts, free shorts, mga biyan. Mag-upload tayo bukas. So, update ko kayo if ever na maka-live selling tayo mamaya. Mamayang gabi, ito yung live selling natin. Update ko kayo tomorrow kung may kita ba tayo. So ito, 9-inch nails yung nakuha natin mga biyan. Isa sa mga nakuha natin. Yung mga vintage kasi hindi naman pamalakasan. Ito from Gildan. Steel case. Kayo nang humusga mga biyan. Pero para sa amin, hindi ko ito marirecommend kung naghahanap ka ng mga common brands. Kasi kung ganito lang naman yung makukuha mo sa isang bail, mas mabuti na yung 7.6 lang na Maruti ba yun? Maruti or Crystal. Mas okay pa yung Crystal na bail mga biyan. So sa tingin nyo okay ba? I-flex ko lang sa inyo yung mga nakuha natin mga biyan ha. Basta sa akin, hindi ko ito marirecommend. Based na sa experience ko ha. Yan, based experience natin sa pag-open or pag-live selling mga biyan. Pero kung madiskarte ka, depende na siya dyan. Yan yung mga nakuha na natin mga biyan. Walang Nike. Wala akong nakuhang Nike. Adidas, dalawa ata. Ito Converse. Ito Pirates, yung malakasan na brands, parang wala eh. Yung 9-inch nails na akong vintage yun, kaso walang tag yun eh, walang tag. Kung vintage yun, solid sana Subway. So medyo disappointed tayo dito sa bail na to. Wala masyadong branded. Ito minsan, swerte ka na pag nabenta mo to ng 150. Kung hindi, ngarag ka. Yan o, Salty Crew. Same rin sa basta bukas mag-upload tayo ng shorts naman, free shorts. Dalawa yung kinuha natin eh. Isang free shorts, isang men's t-shirt. Yung isa, first time ako mag-try ata ng company na shorts na nakuha natin. First time tayo mag-try nun. Yan, mga nakuha na natin. Kung sa inyo, okay ba? Comment nyo lang mga biyan. Ito, Gildan, New England. Comment lang mga biyan kung sa tingin nyo okay ba yung bail. Ito is free. Okay sana kasi yung print. Bago pa sana eh. Kasi yung print yung pinaka-issue natin dito. Meron tayong AC/DC. Yung plain okay. Yung nakuha natin plain mga nasa 20 pieces siguro. The rest nito, bagsak presyo. Navy yan. Ito yung mga nakuha natin mga biyan. So ito yung didiskartehan natin. Ito sayang from Amnesia. May pinhole, mushroom yung naka-embroid tapos dito sa likod
Hindi ako nagagandaan sa bail. Okay sana kung may mga nakuha tayong kahit 10 pirasong mga Nike, Adidas, or I mean Nike. Solid to. Kaso yun nga, yung mga sa babagsak presyo naman natin, doon naman okay naman yung quality nun. Compare mo sa 7.6. So kahit benta pa natin ng 5 pieces, 200, si minor ay safe mga ben. Kasi okay yung quality, pwede pang panggala. Yun nga lang, basta hindi common brands, alam nyo na yan. Kung nagtatry kayo mag-open ng bail na nagbebenta kayo pag hindi common brands, minsan mahirap talaga ibenta ng 100 pesos kapag hindi Nike, Adidas yung binibenta mo. Depende sa quality Yan, minsan patsamba ng mga yan, you know? May mga nasa tayo pero crack print yan. Kung sa 7.6 na crystal, sure ball, may makukuha tayong mga Nike, Adidas doon. Pero dito, sugal. Parang parang class A yung nito. Parang class A yung dami ng common brands na nandito. Kasi yun sa class A, sa mga bago dyan mga biyan, yung class A, okay na okay yung quality ng mga damit. Problema, wala masyadong branded. So ito, class B yung quality ng damit, wala pa masyadong branded. So, double kill ka doon. Polyester, double kill ka. Pero sige lang, didiskartehan na natin kahit makuha na natin or mabawi na natin yung puhunan. Hindi lang tayo. Hindi ka malulugi dito ako nagsasabi. Hindi ka malulugi. Yung kita mo lang. Didiskartehan mo lang kung paano ka kikita dito mga brand. May tie-dye. Ito lang yung Adidas natin. Crack print pa yan. Ito, Ismail from Transylvania. Hotel Transylvania. Yan yung mga damit na nakuha natin. Minsan pahirapan pa yung ibenta ng 100 pesos. Pa sa quality, okay naman sana. Kaso sa live selling, based experience nga, branded talaga. Or common brands talaga yung hanap ng mga miners natin. Under Armour, Nike, Adidas. Yan yung mga hanap na Jordan. Ito, crack print pa yan. Ito, California, you're a monster. Sa size, same pa rin. Small, medium, large, XL. Meron. Pero yung mga big size na dito, limited lang mga biyan. Depende naman minsan sa bail. Ito, transformer. Kasi sa basic experience, again, puro na lang experience. Sa white printed, maraming big size. Pero dito, pagdating sa mga decolor, minsan, konti lang yung big size. Ito, Firefly. Hindi ako familiar dyan. Print tag siya. Yan lang siya mga biyan. Yan yung mga nakuha natin. Nakahanger. The rest, mga 80 plus ata to 80 plus. Okay, ito wala na siguro yan. Okay sana to kung 80 plus, pwede mo ibenta 150 each. So bawi ka, pero feeling ko hindi. Update ko kayo bukas mga biyan. Pag open nyo to kanina, binuksan ko agad yung shorts. Sabi ko shorts na siguro yung i-upload ko or ibibenta mamaya. Kaso pag binenta ko siya mamaya, hindi ko na siya mabibigyan ng review. So sabi ko, sige, ito na lang. Unahin na lang natin itong t-shirt. Yan. Old Navy. Yan na sila mga biyan. Windigo. Yan na yung mga nakuha natin. So, diskartehan natin to mamaya. Okay naman okay naman yung damit. Kaso nga lang, hindi sila common brands. Pag sinabing common brands, Nike, Adidas, Jordan, Under Armour. Yan yung mga common brands mga biyan. Ito mga Fast and Furious. Yan lang. Nothing special sa bail. Mura siya pero mapapamura ka. Compare dito sa Bacolod kasi sa Bacolod mga biyan, 10,600 yung 10,600 yung mga class B. Class B na damit, na t-shirt. Minsan nga Texas, minsan nga minsan nga may mga tie-up pa. So, yun. Sa mga viewers pala or sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers ng Kim's Ukay, baka may idea kayo kung ano ba magandang men's t-shirt sa Korean Bail mga biyan. Kung yung Beya ba maganda? Kung yung mga nakatry na or yung may alam talaga sa feedback. Kasi minsan yung feedback na nakikita mo sa mga supplier, minsan parang fake Alam mo ba yung parang sinelect nila, pag select nila, yun yung i-unbox nila para makita nyo na puro branded yung nakukuha nila. Pero pag ikaw na yung kumuha, ikaw na yung mag-open, minsan wala kang makukuhang magaganda or minsan limited lang. So, yun. Yung mga nakatry talaga mga biyan. Kasi kung sa supplier lang, syempre magbibigay sila ng feedback, maganda yung laman Kasi meron supplier mga biyan, mga lalaking supplier na pwedeng yung mga may mga machine sila na pwede nilang i-sealed again yung mga nabuksan nilang bail. For example, bukas sila ng 2 bail, tapos magsiselect sila doon. Ilalagay nila sa isang bail at saka ipipress or itawag dito, isi-sealed. Then yun i-unbox nila, yun yung ibibigay na feedback sa mga tao. So yun, meron talaga nun. Hindi mo maiwasan yan. Mga malaking supplier, yan yung ibang ginagawa. So yun, pag sabi nila na maganda yung feedback, pero nung ikaw na kumuha, wala na.
Minsan, ano na, yung mga, yung ilan lang yung makuha mo mga branded. Yun, at Fender, ganda pa nito. So, sana, yun gusto kong itry yung mga Korea again na bail. Gusto kong itry yung mga biyan. Yung mga solid talaga. Kasi sa presyo, imagine nasa 2,600 to 3,000 lang. May isang bail ka na t-shirt. Tapos yung feedback, puro pa magaganda. Imagine samantalang tayo, 10,000, ito lang yung makukuha natin. So, ano talaga, risk talaga yung ukay-ukay. Iyan So sa Luzon ata maraming mga Korean bale. Yan, sa pagkakalam ko mga biyan, based sa supplier natin noon, walang Korean bale na 45 kilograms. Pag sinabing 45 kilograms, parang repack na yan, repack. Yan yung sa pagkakalam ko noon kasi sabi daw nila walang mga bag na nakasako. Lahat yan naka-sealed or naka 80 kilograms. Kung nakasako, repack na yan. Yan yung sabi sa akin noon. Way back 2020 pa ata, noong mga panahon na naghahanap pa kami ng mga magandang supplier. Pag nakita mo sako sa bag, repack na yun. Yan. Yan na sila mga bayan. So sa tingin nyo mga bayan, okay ba? Para sa amin, pwede na. Pero sa kita, di pa ako sure. Update ko na lang kayo bukas. Okay naman yung mga damit. Okay naman yung mga damit. Kaso syempre, hanap natin common brands. So, wala tayong magagawa. Yan talaga. Pero hindi ibig sabihin mga bayan, pag nakakuha kayo, sana ba yung natin? Ito, pag nakakuha kayo, hindi ibig sabihin na same yung makukuha nyo sa nakuha ko. Pwedeng mas maganda yung makuha nyo, pwedeng mas pangit. So, nakadepende talaga sa bail na makukuha nyo mga abyan. Kasi minsan may ganun Katulad noon, nagtatry ako ng mga windbreaker. Unang order ko, solid yun naman. Siyempre, alam mo solid, kukuha ka ulit. Pagka-order mo again, pagdating sa'yo, pag-unbox mo na or pag-sort mo, wala. Patay ka na hanggang sa, sige, try natin, baka makatsamba. Hanggang sa huli, wala na. So, yun, mga biyan. Again, rags to riches, mga biyan. Men's t-shirt, round neck yan. RN round neck, short sleeves, number 2. Pag may number sign, number 2 yan, mga biyan. Si Cebu yung ating supplier. Nasa description ng vlog natin, mga biyan, yung supplier na, or yung Facebook page nila. Sana nakatulong. Again, 9,500. 10,000 na kasi may 500,000, may 500 pesos pa tayo na shipping fee. So, sana nakatulong mga biyan. Please like and subscribe. God bless everyone. Spread the love. Peace!